Tungkol ito sa cake. Cake ang kasagutan at kung ano ang tanong, wala na tayong pakialam. Dahil kahit gaano ka moderno ang mga sangkap at kasangkapan sa pagluluto ngayon, ang pagluluto ng cake ay hindi pa rin halos nagbabago. At nangangailangan pa rin ng panahon at pasensya. Ang paggawa ng cake kailanman ay hindi pwedeng madaliin, hindi rin madadaan sa pwersahan. Walang shortcut. Hindi kayang dayain at hindi maaring pilitin. Para lang ding pag-ibig. Hindi mo pwedeng ilusot sa madalian, bawal ang santong paspasan, at katotohanan lamang ang basihan at hindi kasinungalingan. At pag ito ay dumating sa iyong buhay, hindi mo na matatanggihan. Gaya na lang ng kuwento natin sa araw na ito. Isang komedya na may icing ng pag-ibig sa ibabaw. Sisimulan na po natin sa Sana Lord ang isang dula na angkop sa pagdiriwang ng Araw ng Mga Puso bukas, na sinulat ni Macris Magbo Orpilla at itinatampok ang pagbabalik ng isa sa mga haligi, mga kapatid, ng ating radio drama na programa, ang artistang si Blair Arellano. Alright, kaya ilabas na po ang mga platito at ang maliit na kutsara. Ito na ang Cake Ka Muna. Buti naman, naisipan mo pang magpunta rito sa tindahan natin, senyorita. Grabe ka naman, Mars. Minsan lang naman ako maliit sa pasok ka. Ay, wow. Parang gusto mo na akong ipabarang, ha? Na-hurt naman ako. Para mo na rin sinabing wala akong ambag sa group project, no? Anong minsan? Gano'ng kadalas ang minsan mo? Sige nga. Minsan! Mga once a week, Ano gano'n. ka ba, Francine? Oo na, sorry na. Paano ba naman kasi? Napatagal ako habang naliligo dahil nag-isip ako ng mga ways para mapalaki pang sales ng ating bake shop, no? You know naman me, visionary, fashionably, late, pero highly effective. O, di ba? Ako, nagdahilan ka na naman. Hikab-hikab ka pa dyan. Paano ba naman kasi, no? Napuya talaga ang beauty ko kagabi dahil bet mong tapusin ang design ng cake ni Ating Ramona. Ewan ko ba sa'yo? Bakit masyado mong pinaplano yung cake na yan? 2 weeks pa naman bago ang kasal nila, di ba? Baka magbago pa ang isip nila, Ateng. Oh, bakit ka natigilan dyan? Sorry, Mars. Na-carried away lang ako sa pagiging reyna reklamadora ng taon. Kalimutan mo lang sinabi ko. Na ano? Na baka magbago pang isip ng ikakasal? Mars! Dayan! Labas lang ako. Dumating na rin yung mga delivery ng itlog eh. Hindi na, ako na lang ang lalabas. Mahilig naman ako sa may itlog, di ba? Ay, ako, Francine! Sa itlog pala. Sorry naman. Umaga ka. Ayaw ko sa'yo. Sige na. Stay put ka lang dyan, Oo na. okay? Hi, Simon, honey. Babe, kumusta ang biyahe mo? I'm sorry, hindi kita naiatid sa probinsya. Nadali yung flight ko pabalik ng Pilipinas. Han, kahit nasundo ko ni Papa sa Manila para dalhin dito sa probinsya, hindi niya kayang punan ang kawalan mo sa puso ko. Oh, babe. Next week ka pa talaga pupunta? Grabe, ang tagal. 1 week without you is pure torture. Baka mag-fade away na ako sa sadness. Like, parang ghost na lang ako next time na makita mo ko. Babe, konting tiis lang ha. I miss you so much. Like, hindi na ako makafunction ng maayos here. Ang dami pang aasikasuhin sa office para makapag 1 month tayong honeymoon sa Europe. Kaya konting tiis muna ha, babe? Ay, okay. Wala naman ako magagawa.
Pero Han, promise mo, babawi ka sa honeymoon ha? Like the best ever. As in unforgettable, mind-blowing, parang movie levels. Gusto ko yung tipong hindi na ako makakalakad kinabukasan. Dahil sa sobrang pagod ko kakayak ng happy tears. Oh, pasok! Hi, Mona. Good evening. Naku, bad timing yata. Hi, Bestie! Ay, Han! OMG, nandito na si Bestie ko! Siyang gagawa ng pinaka-magical, pinaka-bongga at pinaka-love-filled cake natin! Ilalagay kita sa speakerphone, ha? Ipapakilala kita. Pero wag mo masyadong ipagwapo yung voice mo, ha? So, my bestie, Diane de Guzman, meet my baby honey bunch, Simon Alvarez. Ang fiancé kong pinakagwapo, pinakamacho, pinakamabango at pinakamiss na miss ko na. Han, say hi kay bestie. I miss you too, babe. Oh, right. Hi, Diane. Hi, Simon. Nice to meet you. Nice to meet you too, Diane. Nako, baka masyado ka nang nakukulit ng baby bunch ko. Excited lang talaga siya for the cake. Actually, nandito nga ako to show her the designs ng decorations na nagawa ko na for the wedding cake. Wow, hands-on mo pala. Nabibigay ka pa talaga ng updates. Mas okay talaga na maliit na shop at unknown na baker lang ang gagawa ng... Han, medyo choppy ka, Han? Kung naririnig mo ba to, tawag na lang ulit ako later. I love you. Oh, bakit bigla mong binaba yung tawag? Hindi naman Shopee Kawartista ka talaga, friend, no? Friend, sorry. Hindi naman mean ni Simon eh. Matabi lang talaga minsan yung dila, no? Hindi, okay lang. Walang problema sa akin. Pero truly, masaya talaga ako na ikaw ang gagawa ng cake ko. Nako, totoo naman na maliit lang at hindi masyadong kilala yung Sweet as Die bake shop ko. At nagpapasalamat talaga ako ng husto dahil binigyan mo ako ng ganitong opportunity. Para ka namang others. Lumaki tayo together, no? Super thanks at pinagbigyan mo ako. Ako, paano naman kita hindi pagbibigyan? 3 months mo rin akong tinawagan ng halos araw-araw para lang mapilit akong gawin yung dream cake mo. Gusto ko kasi ng cake na punong-puno ng love. Yung tipong kapag kinain ng guests, may iiyak sila sa sarap. At kapag natikman ni Simon, mapapaisip siya kung sino ba ang mahal niya. Ang cake ba o ako? Baliw! Gusto mo pang maging karibal ang cake mo? Ayaw nga, no? Erase that thought na lang. Basta I'm just thankful that you will be in charge of my wedding cake. I'm super excited. Mars! Ano? Hoy, tulalay ka dyan? Mars, Francine, karutin mo nga ako. Dalian mo nga. Sureness ka? Oo, dali na. Ay, aray! Ano ba? Sakit naman ng kurot mo. Nabula tuloy yung braso ko. Oo, nakaka-lurky ka ha. Sabi mo kurutin kita. Eh di, kinarir ko. Hindi mo naman chinika na fake news lang pala. Kaya go lang a catch. Next time, Beshi, gawa ka ng memo ha. Ipa-tweetams lang or major kurutan level talaga ang gusto mo. Ano ba kasi yon? Kagagaling lang dito ni Mr. Junicio. Ah, yung ano ba, yung owner ng restaurant sa bayan? Ang resto nila na laging super order galore, ganun ba? Oo, yun siya nga. Nagulat lang talaga ako sa sinabi niya kanina. Grabe, hindi ako makapaniwala. Nakagulat, Mars. Grabe, kung alam mo lang. Ay, mas grabe ka, Mars. Hindi ako informed na parang teleserye pala ang peg dito. Wala man lang bang spoiler? Hindi ba pwedeng fast forward na sa next episode? Grabe ka Ikwento mo na ng diretsyo. Nakakabitin ang mga etchos mo eh. Ay, sinisigawan mo ba ako? Ah, hindi naman. Napataas na ng konti ang pitch. Nagvo-vocalize ako eh. Do, re, mi, fa, Tama na. Ay, baka babasag yung tenga ko. Tama na. Puro kakalokohan dyan. So,
Eto na nga, magbubukas kasi sila Mr. Junicio ng isa pang restaurant dun sa kabilang bayan. Tapos, sa opening day, yung Sweet as Dry ang gagawa ng cake, mini cakes, tsaka yung mga cupcakes na pang-giveaway nila. Ito na yata yung isa sa pinakamalaking batch order na natanggap ng bake shop natin simula nung magbukas tayo last year, Mars. Sandali. Pero bakit parang napasimangot ka naman yata pagkasabi mo niyan? Teka. Ilang order? Saka kailan? Ayun na nga, yung order nila, 500 pieces na cupcakes, isang 2-tier cake, 10 mini cakes, at lahat yun sa February 15 kailangan. February 15? Oh, Teka, hindi ba yan yung araw ng kasal ni Ramona? exactly. So, ngayon alam mo na kung bakit ako tulalay. OMG. Mahirap nga, Mars. Teka, halika dito. Ano ba? Iusog mo yung upuan palapit dito. Ang Naku, dami mong etsyos. Dali na, diretsuhin mo na ako. Ano, may solusyon ka ba? alam mo to. Wale. Ay! Gusto ko lang matulalay tayo na magkatabi. At least, matulalay man tayong dalawa. We're in this together. Oh, nakapangalumbaba pa kayong dalawa. Bakit tulala kayo? Mama? Mano po? Mano rin po, Tita Selma. Kawaan kayo ng Diyos. Ma, akin na po yung dala nyo. Hinataran nyo na naman po kami ng pagkain Pwede naman kaming bumili dyan na lang sa karinderya sa tabi. Ito na nga lang ang libangan ko, ang ipagluto kayo. At isa pa, gusto ko kayong kasabay kumain. Malungkot kaya mag-isa sa bahay. Ay, salamat po, Ma. Uy, Francine, nabutin mo na to. Oh, Bakari Bells! Iyahain ko lang po sa loob ang fudang, ha? Sige, salamat Francisco, iho. Mother dear naman. Francine po. Tsaka, iha po ako, ha? Pwede niyo rin po akong tawagin na bebe girl. Ganon. Oo nga pala. Akala ko sa gabi ka lang, Francine. Night and day na nga pala. Palabiro ka talaga, mother dear, ha? Mars, sisigaw na lang ako ng Darna kapag nakahain na, ha? Okay. Okay lang kayong dalawa? Nalulugi ba ang bake shop kaya kayo nakasimangot na dalawa? Ma, naguguluhan lang po ako sa gusto kong gawin May pinag-iisipan lang po kami ni Francine. Minsan, kapag masyadong nag-iisip, mas nakakasama pa. Sundin mo na lang ang puso mo, anak. Ding! Ang bato! Ayan! Nalunok ko na! Darna! Maali ka na, kakain na tayo. Papapansin lang yan si Francine Sige na. Nakapaghain na po si Francine din sa loob. Alam mo, wait na rin talaga yan si Ramona girl. Naisip niya na ipadala ng 3 days early ang cakes niya. At doon na lang sa venue mismo mag-final frosting at i-vault in. Para ma-meet mo rin ang deadline mo doon sa resto ni Mr. Junicio. Genius levels! Well, supportive si Mona. Sa bagay, hindi rin tayo pwedeng mapahiya kay Mona dahil bilang artista na maraming awards at maraming followers sa social media, big break tong paggawa natin sa wedding cake niya. Yes na yes, Mars! Libreng pa-hype to, no? Pag pinost niya sa social media niya yung wedding cake at cupcakes, instant starbies tayo nito. Parang soft launch ng bake shop sa high society. Alam mo, sa totoo lang, sobrang lawak ng connections niya. Na-convince niya rin yung venue na ipagamit yung malaking ref doon sa hotel na yon para lang doon sa cakes at cupcakes. 500 kaya ang guest at invited sa wedding. Ang laking income para sa hotel na yon. Kaya kung ako rin yon, nako, wala rin akong hihindihan sa request ng bride. At may makakaindi ba kay Miss Mona na superstar galore? Totoo yan, actually. Teka, magme-menor ako sa pagmamaneho dahil medyo malubak dito sa kalsada. Dala pa naman natin ng mga precious cakes at half batch ng cupcakes. Alam mo, mas mag-ingat tayo habang papunta sa venue. Ilang araw ko rin pinagpuyatan tong 5-tier cake na to tsaka yung cupcakes, no?
Tapos yung mga hard frosting at decorations na ilagay na natin. Yung final touches naman, tsaka yung installation, doon na lang sa mismong araw ng kasal. For sure naman no, wala magiging aberya. Kasi ang bagal-bagal lang ang takbo natin. No? Isa pa, wala naman masyado dumadaan dito kapag hapon, no? Ano yun? Parang may kotse. Uy, Francine, sa rearview mirror mo! Ay, Dayan! Parang masyado mabilis ang kotse paparating! Toby, hello. I got the file pero hindi ko pa ma-open dahil nagmamaneho ako. Okay, attorney. Hihintayin ko na lang ho yung update nyo. By the way, cancel all my appointments for the rest of the week until Monday. Napaaga ang punta ko dito sa probinsya. I don't think nasabihan kitang i-cancel ang mga nakaschedule. Consider it done, attorney. Enjoy your vacation. Saan na nga ho pala kayo pupunta? You don't have to know. It's a family event. Ang kape ko, Boss, I have to go. Ang suot ko na pala sa'yo. Ang matapunan ng kape. Bakit kasi hindi mo nang inayos ng barista ang pagkakatakip sa kape? During the couple of hours drive, hindi ko naman mainom dahil hindi nga nakalapat na maayos ang cover. Di bale. Iaangat ko na lang sa headrest ang nakahanger na suit. Teka, abot ko naman siguro kahit hindi ko alisin ang seatbelt. Saglit lang naman eh. I have to reach it. Ayan, naitaas ko ng suit. Shoot! May sasakyan na mabagal ang takbo sa harapan ko! Sobrang lapit na! Kailangan makapagpreno ako! Kung hindi, babangga ako sa likuran nila! I can't believe this. Kahit nakapagpreno na ako, inabot ko pa rin ang likuran ng sasakyan nila. Hindi naman mukhang malaki ang damage. Pero what's worse than this? Nahulog ang suit ko at natapon ng kape. Oh, sobrang abala. I have to call the insurance company. Francine! Yung mga cake! Ano ba yan? Sino ba tong walang kakwenta-kwentang nilalang nasakay na tong sports car na to eh? May babaeng bumaba mula sa nabangga kong SUV. At parang nag-uurumintado. Teka, baba muna ako para makapag-areglo. Pero, bumalik sa sasakyan at pagbaba ulit ay may dalang baseball bat. Hoy! Bumaba ka nga dyan! Nag-usap tayo! Dayan, Mars! Hindi ka ba nasaktan? Okay ka ba? Hindi ako nasaktan. Kung okay ka, okay rin ako. Pero itong taong sakay ng kotseng bumangga sa likuran ng sasakyan natin, yun ang masasaktan. Hoy! Hoy! Bumaba ka nga dyan! Nalilisik ang mga mata niya. Bababa pa ba ako? Kaso, pag hindi ako bumaba, baka mas mapahamak pa ako. Hoy! Bumaba ka nga dyan! Miss, huminahon ka muna. Huwag ka naman parang walang manners na babaeng may hawak pang pamalo. Huminahon? Eh kung ihampas ko sa'yo tong hawak kong baseball bat para malaman mong wala talaga akong manners. Dayan, bumaba na finally ang driver ng sports car na pula. Oh my God! Ang gwapo, Mars! Ang driver ng Sweet Lover parang aparisyon ng kagapuhan! Umayos ka nga! Ikaw ang umayos, no? Huminahon ka. Kahit na ayaw huminahon ng puso kong gabihan ni Mr. Driver na mukhang Sweet Lover. Tumigil ka dyan, Francine, ha? Ngayon ka pa talaga kinilig. Sinira niya lahat ng pinaghirapan natin. Ang dapat sa kanya maparusahan. Wag! Ano ka ba? Too delicious to be true ang mukha niyang driver, no? Mag-usap na lang kayo ng kalmahan lang, Mars. Huwag mong bangasan ng fest na perfect, ha? O, yan na. Yan na. Papalapit na. Miss,
Aren't you overreacting? Hindi naman masyadong malakas ang pagkakabangga ko sa sasakyan nyo. Nakapag-brake naman ako. Hindi nga lang nakaiwas sa collision. At may dent lang na konti sa likuran ng sasakyan nyo pero pwede namang ipagawa. Anong overreacting? Ako pa nga ang dapat na magalit dahil sobrang bagal ng takbo ng sasakyan nyo. I don't think nasa minimum speed kayo. At dahil sa banggaan na yan, naperwisyo pa ako. This is really a waste of my precious time kaya pwede ba? Precious time mo? Ha? Eh bakit? Anong akala mo sa oras namin? Freebie? Naka-promo? Ay, well, Oh my gosh. I'm just saying na no need to shout. Kita ko na ang tonsils mo kakasigaw mo. Oh wow, overreacting. Ikaw ang naperwisyo? Halika rito. Tingnan mo yung sasakyan namin. Kung sino mas naperwisyo sa atin. Silipin mo sa loob, halika. May mga natumbang malalaking kahon sa loob ng sasakyan at mukhang cakes ang laman. Siguro naman pwedeng bayaran ko na lang ang mga cakes na nasira. Ano, nakita mo na? Sira yung cakes na for delivery ko na dapat. Ilang araw kong pinagpaguran niya kung alam mo lang. Ilang araw namin pinagpuyatan yan tapos ano, masisira lang dahil sa reckless driver na kagaya mo? Look, miss, I'm not reckless. Kayo itong parang pagong na umaandar sa kalsada. Kung ganun kayo kabagal, sana araro na lang ang ginamit yung sasakyan. Hindi lang kayong napinsala. Nasira rin ang suit ko sa loob ng kotse at... wait. Hello? On the way na ako kaso may nakabangga akong baliw dito sa daan papunta dyan. I can handle this. What the... Are you crazy? Bakit mo inahampas ng baseball bat ang kotse ko? Oy, kasi baliw nga ako, di ba? Gaya ng sabi mo. Kuya Latter, kanina pa umiiyak ang fiancé ko. I can't believe na ikaw pa, na nag-iisang kapatid ko, na best man sa kasal ko, ang sisira sa mood ng mapapangasawa ko habang ilang araw na lang ikasal na namin. Hindi ko nga sinasadya, okay? Aksidente ang nangyari. At saka yung baliw na babaeng yan na bumangga sa kotse ko, pati sa windshield ng sports car ko, nagkalamat. Honey, kapag hindi nagawa ulit ni Dayan ang cake ko on time for the wedding, ayoko na magpakasal. Pack up na lahat ng to. Pack up na! Babe naman, hindi to taping o shooting na pwedeng ipack up. Please, be reasonable. Ang ibig kong sabihin ay... Anong be reasonable? Ilang buwan kong kinukumbinsi ang kaibigan ko para gawin ang dream cake ko. Every day for 3 months. Si Dayan lang ang gusto kong gumawa ng cake. Pinagpaguran niya yon. She made sacrifices. Pinagpuyatan. Binigyan ng love and care. Tapos babanggain lang at sisirain? Honey, do something. Anything. Yes, babe. Uy, kuya, please naman. Hindi na. Matutuloy ang wedding after year ko. Magiging alone na ako forever. Magiging alone ka na rin forever, Simon. Kawawa naman tayo. Oh, please. The drama queen. Narinig ko yon, Kuya Lander. Drama queen naman talaga ako eh. Professional pa nga. Honey, please do something. Kuya naman, please. Okay. I'm sorry. I'll fix this. Huwag ka na umiyak muna. Wala namang talent yan eh. Sayang yung buha. Fine. Ano nga pala ang pangalan ng bake shop? Sweet as Day, as in sweet as Dayan. Sweet? Asan ang sweet? Nag-uurumentado nga sa gilid ng kalsada at pinag-aampas pa ng baseball bat ang kotse ko. Sweet? Baka kalyo ng talampakan niya. Sweet. Saan bang address? Pupuntaan ko. Si babe, gagawa ng paraan ni Kuya Lander. Kaya tumahan ka na. Kahit hindi ko maintindihan, bakit gusto mo pa rin si Dayan ang gumawa ng cake mo? Bata pa lang kami, nakukwento ko na kay Dayan ang cake na gusto ko. Siya lang ang makakagawa ng gusto ko. Kung ayaw mo, maghanap ka ng bagong bride na magpapagawa ng cake sa iba. I'm gonna end up alone pala talaga. Sabi ko nga si Dayan dapat ang gumawa. Kuya Lander, bilisan mo. Punta mo na. Eto na, aalis na ako at hindi na rin magtatagal. Ang drama niyong magcholo. Sa eardrums.
Meron ng kotse mo para mapuntahan ko na yung baker friend ng future sister-in-law ko. Magkaibigan nga sila. They're both crazy. Like drama queen crazy. Mars, ano ba? Pagod na mixer, oh. Kung pwede lang siya magreklamo, sasabihin na niya, yes, gusto ko na mag-chill at mag-lay low. Hindi yung mag-spin all day, no? Ano ka ba naman, Francine? Trabaho ng mixer ang umikot hanggat gusto ko, no? Ano ka ba? Okay sana, kaso wala ka namang hinahalo. Wala namang laman yung bowl, no? Ano? So sobrang gusto mong nagbe-bake parang therapy mo na yung tunog ng mixer mo? Ay, inis kasi ako. Hindi mo ba nakikita, Francesco? Hoy, girly Lou. Bukod sa tinatawag mo ko by my fake name, namumula pa yung leeg mo at tenga mo sa galit. Halata naman, Mars. Very obvious. Eh, paano natin matatapos lahat ng orders kung uulitin ko pa yung cake ni Ramona? Dumaan naman tayo sa simbahan kanina at nagdasal. Alam mo na, sabi nga hindi ba, God will provide. Ay, naku, Francine. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Tama na yan. Alam mong mali na iasa lahat sa dasal, di ba? Dapat may gawa. Kasabay nung panalangin. Teka, Mars, may tao sa labas. Narinig kong pintuan, wait lang ha. Ituloy mo yung ano ba tawag doon? Pag-terrorize mo yan sa walang kalaban-laban mong mixer na umaasa sanang makapagpahinga man lang siya. Talaga sa iba na lang magpagawa ng cake si Mona. Hindi ako confident na matatapos ko yung magandang cake niya on time. Mabuti na lang kalahati ng batch ng cupcakes na iwan ko rito sa bake shop. Kung hindi talaga, wala na talagang matitira. Bukod sa kulang ang supplies ko, sobrang kulang na rin ang oras. Mars! Ay! Mars! Sa'yo, ano ba yan? Huwag mo Mars! kumulatin ng gano'n! Mars, tumahimik ka. May bisita ka. Uy, mukhang malakas talaga tayo kay Lord. Nagpadala siya ng anghel. Ano? Sandali, hindi kita masyadong marinig ang lakas ng tunog ng mixer. Pumasok ka na lang dito sa loob. Mars, hindi ba sabi ko, God will provide? Nagpadala na siya kaagad. May ipinadalang anghel. Anghel? Anong anghel? Good evening. Ano? Anghel ba yan? Anghel tawag mo dyan talaga, Francine? Eh bakit parang may sungay naman? May kulay pula pa na buntot na may hawak pang tinidor. Kumuha ka nga ng holy water, Francine. Dali mo. Si Mr. Poging Driver lang pala makakapag-deads ng mixer ni Dayan, ha? Sana, kanina pa pala siya dumating. Hoy, Francine, kinakausap kita. Ha? Ay, medyo nabibingi yata ako, Oo, Mars. oo, kanina pa eh. Hahanap lang ako ng cotton buds, ha? Baka kasi may nakabara lang na vocal cords mo dito sa eardrums ko. Ang sakit, Mars! Francine, tigil-tigilan mo ko ha. Di ako natatawa sa'yo. Aba, at tumakbo pa palayo. Alam mo, nandito ako para tumulong. Hindi ako makikipag-away sa'yo. Kahit na nakaka-offend ka at mas madami kang atraso dahil sa ginawa mo sa kotse ko, palalampasin ko na lang. So, para saan to? World peace? Ganun? Oo, dahil ayokong itakwil ako ng nag-iisang kapatid ko dahil sa naging drama queen ng fiancé niya. Na drama queen naman talaga. Just because aksidenteng nasira ang cake nila habang mapagal ang takbo ng sasakyang magdi-deliver nito papunta sa hotel. Ay, wow. Ang galing. Napaka-sincere ng pagkakasabi mo na hindi ka makikipag-away. Oo naman.
That's how great a person I am. Alam mo, umalis ka na lang. Hindi ko kailangan yung great person na Englishit mo pa ako. May tumatawag. Hindi mo ba sasagutin? Si Mona na naman to. Sasagutin ko ba? Hello? Dayan, bestie! Buti naman sinagot mo na yung tawag ko. Honestly, hindi naman talaga ako yung sumagot. Meron lang kasing fake angel dito. Napakialamero at siya yung sumagot sa tawag. I see. Nandiyan na pala si Kuya Lander. Uy, I'm sorry. Alam ko kung gaano kahirap para sa'yo gumawa ng wedding cake pero pinilit kita and when you finally did it, nasira pa. Kaya sana bigyan mo ulit kami ng chance. Mona, alam mong wala ng oras, di ba? Baka hindi ko na magawa yung style tsaka customization na gusto mo. Hindi ko alam na... Hindi ko talaga alam na magkakaganito eh. Kung alam ko lang, hindi ko na sana tinanggap yung isa pang batch ng order. Don't worry. Si Kuya Lander magiging assistant mo sa lahat ng orders. Genius yan. He's also a lawyer and he can do anything. Utusan mo lang siya hanggang gusto mo. Huwag ka mahihiya, okay? Narinig kita, Mona. Ano ba sinasabi mo? Then well and good. So, alam mo nang na-commit na natin ang services mo para maging assistant ni Dayan. So, paano? Kayo na ang bahala, okay? Dayan, you can do anything you want with the cake. Surprise me. I trust you, my bestie. Bye! Oh, ano pang ginagawa mo rito? Malis ka na! Miss Baker, hindi yung ba narinig ang utos ng drama queen kong future sister-in-law? Assistant mo raw ako, so I'm here. Para saan? Ano namang mapapala mo sa pagtulong sa akin? For my peace of mind. At sa ikatatahimik ng eardrums ko. Pero bago yan, pwede bang totoong magka-peace treaty muna tayo? Anong peace treaty? Tigilan mo ko. Oo, kung galit ka pa rin talaga at hindi mo pa rin mapalampas ang nangyari kahit na pareho naman tayo naabala sa banggaan, baka pwedeng saka na lang tayo ulit mag-away kapag natapos mo na lahat ng kailangan gawin. Sounds reasonable enough kahit hindi ka nag-apologize. Ang galing mo palang mag-negotiate, no? Abogado ka nga. Hindi ka rin naman nag-sorry na binasag mo ang kotse ko. Mr. Mag-start na tayo. I'm Lander Alvarez. Dayan de Guzman. See? Okay naman, di ba? We sealed off the peace treaty with a handshake. So, ano nang gagawin natin? As in, ready ka na agad ngayon na? Oo naman. Pero, hindi ako confident na magagawa ko yung katulad ng nagawa ko na cake bago nasira yung lahat, ah. Ay, di wag mong ulitin. May experience ka sa ganyan. Pwedeng similar style pero hindi ganun kakomplikado. Turuan mo lang ako kung ano ang gagawin. Sabi nga ni Mona, utusan mo lang ako hanggang gusto mo. Similar style? Alternative? Ayaw talaga gumana ng isip ko eh. Baka gutom ka. Actually, gutom na rin ako. Kumain muna tayo. May luluto ba dito sa kusina mo aside sa pastries and cakes? Ako na magluluto habang nag-iisip ka ng design. Meron yatang instant na pansit dyan. Siyempre, itlog. Kumakain ka ba nun? Oo naman, specialty ko yun. Pati boiled eggs. Sa labas ka na muna. Ako na ang bahala sa kitchen. Ako, dapat na yata akong kabahan. Paano ako tutulungang mag-bake nitong abogado na to kung nilagang itlog lang at pansit ang specialty niyang lutuin? Ay, naku, nababaliw ka na talaga muna. Nagpadala ka pa ng assistant, bugok pa. Buti naman napatawag ka pagkatapos mo akong layasan kanina. Ano? Sorry na, Mars. Sorry. Para naman sa ikabubuti mo yung ginawa ko eh. Alam mo, masyado ka na kasi nagpapadala sa galit mo. Marami pa tayong kailangan gawin. At hindi ka makakakilos hanggat galit ka pa. I know. Bumalik ka na rito. Ulitin ko yung cake ni Mona. Baka bukas na ako bumalik. Masama ang pakiramdam ko.
kumuha ka na ulit kay Mona? Ay, bongacious yun ha. So, paano ka na-convince ni Mr. Driver, sweet lover? Alam mo, lawyer pala yung kapatid ng fiancé ni Mona. Kaya wag mong tawaging driver, baka ma-offend. Sa 30 minutes na pagkawala ko, close na kayo. Ay! Uy! Ano yun, Mars? Ba't parang may sumabog? Teka, yung kusina ko, Francine, bye muna ah. Akala ko ba specialty mong boiled eggs? Bakit mo niluto yung itlog sa loob ng microwave? Hindi mo ba alam na sasabog talaga yon? May galit ka ba talaga sa akin kaya gusto mong pasabugin pati itong bake shop ko? Grabe ka naman. Sorry na nga ako. Hindi ko naman talaga alam na sasabog. Baka absent ako nang itinuro sa science class. Gusto ko lang namang mapadali ang proseso. O ano, napadali ba? Madali ba na maglilinis ka ngayon ng pinagsabugan ng itlog dun sa loob ng microwave? Tapos pinaapaw mo pa yung pinakukulong tubig dito sa stove nang magtangka kang magluto ng pansit. Ano ka ba naman? Pasensya na. Ang totoo, hindi pa talaga ako nakapagluto ng kahit na ano sa tanang buhay ko. So ano, paano mo ko tutulungang mag-bake kung simpleng itlog at pansit? Hindi mo kayang basahin yung instruction. Eh wala namang instruction sa itlog eh. Mr. Alvarez, ano ba? Okay. I'm sorry. Tara, humanap na lang tayo ng kakainan pagkatapos kong linisin ang kinalat ko. Wow, probinsya po to ha. Paalala ko lang, walang 24 hours na pwedeng puntahan para sa mga taong nagugutom na hindi marunong magluto. Sabi ko nga eh. Mukhang walang mangyayaring maganda ngayong gabing to. Alam mo, bumalik ka na lang sa hotel pagkatapos mo yung linisan. Hindi pwede. Huwag daw akong babalik sa hotel kapag hindi ko naayos ang gusot na nagawa ko. Sabi ni Mona yan. Sabi ng babaeng mas mabagsik pa kay Mona. Ha? Ang mama namin ni Simon. Nagsumbong si Mona at sabi ni Mama, wag na wag daw akong babalik sa hotel hanggat hindi natin natatapos ang cake para sa wedding. Seryoso? Oo, seryoso. Nakakatakot yung kaibigan mo. Masyado siyang magaling na artista. Si Mona talaga, i-imagine ko na. Ay, naku Mona. Ang ganda pala ng tawa mo. Bakit parang napatulala ka pa dyan? May sinabi ka ba? Sabi ko, tatawag ako kay Simon, baka pwedeng siyang magpadala ng pagkain. Okay na tong microwave oven. Malinis na. Sorry ulit, tatawag lang ako sa labas. Hello? Oh, Kuya Lander, ano? Ayos na ba kayo ni Dayan? Medyo tol. Magpadala ka naman ng pagkain dito sa bake shop oh. Bakit? Nagugutom na kami ni Dayan. Walang stock ng pagkain dito. Nagugutom ka? Kumain ka naman bago umalis dito kanina. Di ba sinigawan ka pa nga ni Mama kasi inuna mo pang kumain ng merienda kaysa sundin ang inutos ni Mona? Oo, nagutom ako ulit. Naglinis kasi ako dito sa kusina. Takusa ka talaga. Hindi ako takusa ha. Maalaga lang ako at ayoko nang naiinis at tumiyak ang future misis ko. Kapag nahanap mo na yung babaeng katapat mo, maiintindihan mo rin ako. Kung ganun, habang buhay na kitang hindi maiintindihan. Uy, magpadala ka na ng pagkain ha. Bilisan mo. Gutom na si Dayan. Saka ako pala. Bye. Tawagan ko na ang assistant ko. Dapat kasi kanina ko pa tinawagan para mas maaga silang makapunta rito. Kailangan magpabili din ng mga supplies na gagamitin. Toby, Boss, attorney. Napatawag po kayo. pumunta ka dito sa probinsya. Ipapadala ko ang address via text message. May ililista din ako mga bibilin. Make sure na dalhin mo ang pagpunta mo dito. Teka boss, ano pong ibig niyo sabihin? Gawin mo na lang ang utos ko, walang tanong-tanong. Pagkatapos mo mapamili ang mga ililista ko,
Magbiyahe ka na ngayon na para makarating ka dito bukas ng umaga. Biyahe? Oo, biyahe. Isama mo si Carol at si Berna. Magme-message ako sa kanila. Isipin nyo na lang na excursion nyo to at may 14th month bonus kayo mula sa akin kapag successful ang project natin. Pero boss, May reklamo ka ba, Toby? wala boss. Sige, sasabihin ko po agad sila Carol at Berna. Kung hindi sila pwede, huwag mo nang pilitin at may mga anak at asawa na yon. Pero ikaw, siguruhin mo makakapunta ka. Sige boss, darating ako bukas na bukas din. Ngayon, kailangan ko na lang ng listahan ng mga ipabibiling sangkap. Pakabalik na nga sa loob, mga hinahanap na ako ni Dayan. Dayan, okay ka lang? Ano yung dinodrawing mo? Paupo dito sa stool Parating na nga pala ang pagkain. Nag-message si Simon na ipapadala daw dito sa hotel. Thanks. Sinusubukan kong padaliin yung design ng cake ni Mona. Nag-iisip din ako ng paraan para mas mapabilis yung gagawin nating batches ng cupcakes at mini cakes para dun sa restaurant opening. Nabanggit niya ni Mona kanina nung humahagulgul siya with fake tears na may isang commitment ka pa raw sa mismong araw din ng wedding nila. Oo, tatanggihan ko nga sana yun pero sabi ni Mona kaya naman daw. Kasi nga pwedeng advance yung cakes niya. Kasi sabi raw may ref naman dun sa hotel pero alam mo na. I know. Ako ang villain sa storyang to. I'm sorry. Ma-pride ako pero kanino ko pa gustong mag-sorry? Dahil sa akin, nasira ang lahat ng pinaghirapan mo. Totoo ba tong narinig ko? Nag-sorry talaga siya? Baka dapat mag-sorry na rin ako. Oh, bakit naman parang gulat na gulat at takang-taka ka? Nagulat nga siguro ako. By the way, I'm sorry din Hindi ako nagsusorry dahil nagalit ako at nagwala kanina kasi alam kong karapatan ko namang magalit. Pero sorry dahil nasira ko yung kotse mo. It's okay. Covered naman ng insurance yun. Huwag mo nang isipin. Teka, bakit parang ang bait ko bigla? Kanina lang galit na galit ako dahil sa kotse kong ginawa niyang bola ng baseball. Pero ngayon parang hindi na agad big deal. Epekto siguro to ng gutom. Oh, salamat Parang biglang gumaan yung dibdib ko. Gumaan? Ibig sabihin mabigat. Pero mukhang mabigat niya. Ay naku Landa, ano ba yung iniisip mo? Kanina napansin mo ang magandang tawa. Ngayon, pati dibdib niya. Masama na ata ang epekto ng gutom sa akin. Lander? Ang smooth at parang melodious ang dating ng pangalan ko kapag si Dayan ang bumabanggit. Ang sarap pakinggan. Okay ka lang? May dumi ba yung t-shirt ko? Wala. Kailangan ko nga pala ng listahan ng mga supplies for the cakes and cupcakes. Pupunta dito ang assistant ko bukas para tumulong kahit sa deliveries and other errands. Kaya ilista mo na lang. Siya nang bahala. Naku, nangaabala pa ako ng iba. Okay lang yan. Para mabuwasan ang kasalanan ko at matanggal din ang sungay. Puntot ko pati ang dala kong tinidor. Grabe siya. Nasabi ko lang yun kanina kasi para opposite ng Angel na sinabi ni Francine. Ang tawa niya. Parang music sa tenga ko. Teka, sobrang gutom ka na ba? Meron na akong nakahanda kanina pagbalik namin dito Nilista ko na lahat ng bibilhin in case na gagawin ko nga ulit lahat ng cake at cupcake batches. Okay, picturean ko lang para masend ko sa assistant ko. Okay, thanks. Relax ka lang dyan magsasketch lang ako. May flash ang phone camera. Buti hindi nahalata na kinukunan ko siya ng picture. Good morning, Francine! Mona, girl. Nasaan ka? Bakit parang wala ka sa bake shop? Sinisipon ka? Oo, nasa bahay lang ako. Kung kailan naman inarush kami sa mga orders.
Tinamaan ako ng lagnat, girl, sa isipon pa. Oh no, I'm sorry to hear that, girl. Don't worry, gagaling ka rin. Dapat okay ka na tomorrow for my wedding, ha? Sure, Ness. Nalaklak ako ng maraming gamot. Para siguradong okay na ako. Loka, masama ang sobra ha, baka ma-overdose ka. Joking lang naman. Ito naman, uy. Oh, ba't ka pala tumawag? Hindi ko kasi makontak si Dayan. Naka-off yung phone. Baka naman na lobat lang. Hindi kasi siya umuwi dito eh. Nag-bake pa. You mean si Dayan at Lander, sila lang ang nasa bake shop? Ha? Hindi umuwi ng hotel si attorney? Well, technically, bawal talaga siyang umuwi dito sa hotel hanggat wala pa sa finish line ng wedding cake. Tawagan natin sa landline ng bake shop. Naku, walang sumasagot, girl. Ha? Ay, teka. Alam ko na. Titingnan ko sa app ng CCTV camera dito sa isang phone ko. May footage dapat sa display area at sa kusina. Wow! High-tech ha! I love it! Ang bonggasious niyo talaga. Teka lang. OMG, Mona girl! Isasend ko sa yung screenshot ha. This is exciting! I second your oh my gosh! Totoo ba itong nakikita natin? Magkatabi at magkayakap na nakahiga sa may kutsyon sa gilid ng lamesa sina Dayan at Lander. Teka, buhay ba sila? Parang may nagre-ring. Pero ayoko pang dumilat. Ayoko pa rin bumangon. Ngayon yung pinakamahimbing at pinakamasarap na tulog ko eh. Parang ayoko pa tuloy magising. Ano yun? Ang bango. Ang sarap ng amoy ah. Teka, bakit? Ang sarap naman na nakayakap ng ganito. Nagkikiliti ako. Huwag dyan sa leeg. Teka, ha? So sorry. Nagawa yata kitang una dahil sa pagod siguro. Oo nga. Sorry. Masyado rin yata kitang nahila palapit at nayakap. Baka kalain ko ring unan ka. Nangyayakap kasi talaga ako ng unan kapag natutulog eh. I mean, yung unan. Tama, unan nga. Breakfast? Anong gusto mo kainin? Bibili muna ako ah. Ikaw. Ha? Ibig ko sabihin, ikaw, anong gusto mo? Ikaw din. I mean, ikaw na lang yung bahala. Nagri-ring ang phone. Sagutin ko lang ah. Ako? Yung phone. Okay. Kaloka ka, Dayan. Nakakahiya. Pero, paano nga ba kami nakatulog ng magkatabi? Lander, umayos ka. Pati ikaw, Lander Jr. Ang aga-aga. Umiiskor ka na. Ano ba kasing nangyari? Alam ko naman nakahiga lang kami ng magkatalikuran eh. Bakit ganun? Parang biglang nag-transform into a genius baker tong si Lander. Nasunod niya by the book ang recipe ng cupcake batter para sa resto. Siya ang nag-bake ng 3 batch ng tig 50 cupcakes. At ngayon, naka-3 subok pa lang siya. Perfect na niyang pag-frosting. Is this okay? Pati ang kulay? Red? Ang laki ng arm muscles niya. Ang sexy habang nakatiklop ang long sleeves hanggang sa may siko at may hawak pang piping bag para maglagay ng red frosting sa ibabaw ng cupcake. Naglalabasan ng ugat, ang hot tingnan. Dan, are you okay? Ha? Oh, yeah, okay lang. Ano yung tanong mo ulit? I mean, aside dun sa kung okay ako. Okay ba tong red? Pati ang pagkakalagay ko ng frosting sa ibabaw? Oo, ang perfect, promise. Parang ikaw. Mukhang perfect. Hay, ano ba yan, Dayan? Sobrang puyat mo yan eh. Ilang araw ka na kasing kulang sa tulog kaya kung ano-ano nang iniisip mo. Last batch na to, right? Kasi ubos na ang ingredients. It's 4 a.m. I think pwedeng matulog kahit sandali lang.
kapag tapos na natin to, tama ba? Tapos pwede pa tayong bumili ng ibang kailangan habang wala pa yung pinabili ko sa Manila. Yes, tama. Grabe, sobrang bilis nga nating natapos, no? Hindi ko in-expect na genius ka pala sa baking. Akala ko binibenta ka lang ni Mona sa akin kanina eh. Bibilin mo ba ako? Ano, ha? Ha? Wala. May tubig ka pang inumin? Nauuhaw ko bigla eh. Meron sa may ref sa store sa labas. Kuha ka lang doon. Sige. Kukuhaanan din kita. You look you look flushed. Siguro dahil sa init. Siguro nga kasi ang init. Bakit parang mainit din sa pakiramdam masabihan ang you look hot? Ay, naku, Dayan! Get a grip! Puyat lang yan. Finally, natapos din ang cupcake batches na para sa wedding at half para sa resto. Later, pwede na nating simulan yung cakes, mini cakes at yung kalahating batch pa ng cupcakes. We're on schedule. Buti naman. You look happy and so beautiful. Hindi pa ako dapat mag-celebrate pero mas nagkakaroon ako ng pag-asa ngayon na may progress na tayo. May progress nga tayo, di ba? Ha? Anong progress ba itong naisip ko? Uy, Lander. Mattress? May pwede ba tayong mahigaan kahit karton or anything? May isang kutsyon dito. Usually nilalatag lang namin sa gilid ng mesa ni Francine kapag minsan na inaabot din kami ng madaling araw o kaya kapag may mga rush orders kami. Pero baka sumakit ang likod mo kapag kapag dyan ka natulog. Baka hindi ako makatulog. Kung isa lang ang kutsyon na higaan at katabi pa kita. See? Uwi ka na kaya sa hotel? Tapos ikaw, Dito sa bake shop, sa kutsyon. okay lang. Dito na rin ako. Para makasave ng time and effort. Logistics-wise, dapat dito na lang talaga tayo. Dito dadali ng ingredients at dito rin pupunta ang assistant ko. Buti na lang din may pupunta kahit isa, no? Kasi may sakit si Francine eh. Tayo lang nandito. I see. Since nakabox naman na ang mga cupcakes, tulog na tayo. Sige, okay. Teka lang kunin ko lang yung higaan para makatulog na tayo. Di pa naman ako nakapagkape simula kahapon. Bakit nagpapalpitit ang dibdib ko nang sabihin niyang matutulog na kami? Behave ka, Lander. Kapag nagtabi kayong matulog, be a gentleman. Huwag kang lumapit at huwag ka rin yumakap. Tama, magtalikuran na lang kaming dalawa. Good morning po. Sorry pero sarado pa po kami. Sarado pa. Kayo? Taga dito ka ba? Nasa loob po kasi ng kitchen ng may-ari ng bake shop. Mama! Maano po? Mano rin po. Kaawaan kayo ng Diyos. Anak, nagbago na ba ulit si Francisco? Naging lalaki na ba ulit? Pero bakit sumobrang gwapo, tumangkat at lumaki ang katawan? Nagmukhang yummy Mama naman, nagpapatawa ka. Hindi po si Francine yan. Good morning po. Lander Alvarez po. Kinagagala ko po kayo makilala. Aba, magalang na bata. Nagmano na, nakipagkamay pa. Anak, saan mo ba nakilala itong nobyo mo? Parang instant yata. Wala pa naman ito kahapon Ano bang nangyayari? May inorderan ka ba na priority delivery? Mama naman, hindi ko po siya boyfriend. Magiging brother-in-law ni Mona yan, Ma. May project lang kami para sa wedding ni Mona bukas ng gabi. Opo, may abili lang sa cake ni Mona. Ginawan lang ho namin ang paraan ni Dayan. Sige. Pero kung magkakagustuhan kayong dalawa, wala naman akong tutol. Ako naman ay nag-a-advance approval lang para okay na agad. Ma, ano ba? Nakakahiya. Bakit ba? Sinasabi ko lang naman ang opinion ko. Isa pa, mukhang bagay na bagay naman kayo at parehas kayong magandang tignan na dalawa. Siguradong magiging artistahin din ang mga anak ninyo. Ma naman, anak agad. Sobrang futuristic nyo naman sa buhay. Kailan ka pa yung naging ganyan? Eh kung iintayin mong bumalik yung ex mo. Ma,
Tama na. Relax. Sabi ko na nga, tatahimik na ako eh. Eto ang umagahan at tanghalian ninyo. Ipinagdala rin kita ng damit, ha? Dito ka na maligo dahil siguradong busy ka pa at bukas na mga deadline ng order mo. Ma, O sige lang anak, ayusin mo ang pagkain para makakain na kayo nitong si Lander. Aalis na ako, may lakad pa kami ni Maring Sonia mamayang alas 11. Nice to meet you po, ma'am. Ihatid ko na kayo sa labas. Mama Selma na lang ang itawag mo sa akin, okay ba? Opo, Mama Selma. Ay, hindi ko alam kung dapat ko ba itong sabihin sa'yo pero sa ilang minuto ko sa loob, nakita ko kung paano ka tumingin kay Dayan. Ewan ko ba pero pakiramdam ko kailangan mo tong malaman. Po? May trauma sa relasyon si Dayan. Ikakasal na sila nung nobyo niya. Noon nang bigla na lang itong umalis isang araw. Bago yung kasal, pinadalhan lang si Dayan ng sulat. Kaya sana kung magkakagustuhan kayong dalawa, maging pasensyoso ka ha? Iniwan? Si Dayan? Hindi sinabi ng anak ko ang totoong rason. Pero ang ipinagkalat ng lalaking yun dito sa bayan, si Dayan daw ang nakipaghiwalay, kaya umalis na lang raw siya. Ay, hindi na itinama ng anak ko yung chismis dahil wala na rin naman daw saysay. Pero alam kong dinamdam niya yun. Lagi siyang napag-uusapan dati na runaway bride siya kahit ang groom naman ang tunay na tumakas. Ganun po ba? Hmm. Sige po, salamat po sa mga nasabi niyo, Mama Selma. O sige. Hindi ko man po masagot ngayon kung anong meron kami. Hindi ko po gusto makita siyang nasasaktan. finally! Natapos din lahat ng cakes, cupcakes at yung mini cakes, pati yung dream wedding cake ni Mona. Frosting at decorations na lang, lalarga na. We still have few hours to spare. Ang estimate mo, di ba, bukas pa tayo ng madaling araw matatapos? Medyo magaling tong si Toby na assistant mo rin ha. Pares kayong bihasa sa piping at baking. Bakit? Anong sikreto nyo? Share nyo naman sa akin. Ako po, Mr. Yan. I love my job at sabi ni boss, kapag hindi ko ginalingan, next month wala na akong trabaho. Ay, secret ba, boss? Hindi mo naman sinabi ka agad eh. Sakit mo pala mani ko, boss. Ay nako, I'm sure binibiro ka lang yan ni Lander. Parang efficient ka naman sa tingin ko eh. Ang metikuloso nga ng pagkakabili mo ng mga ingredients. Maraming salamat talaga, Toby ha. Malaking tulong ka talaga sa amin. Eh ako, wala ba akong papuri dyan? Hindi ka pa makahintay? Siyempre, ikaw yung finale. Sobrang thank you, Attorney Alvarez. Hindi ka lang isang perfect na lawyer. Napakagaling mo rin na partner sa baking. Dahil perfect ako at magaling na partner, pwede bang humiling ng reward? Thank you, gift. Sige, anong gusto mo? Ikaw, bukas. Bukas ko sasabihin sa wedding ni Mona at ni Simon. Kapag tapos na nating i-assemble ang dream wedding cake, kapag tapos nang mai-deliver ang lahat ng orders, at magkaroon na tayong dalawa ng oras para huminga at maupo at tumungang. Ang galing ng pagkakasabi mo ha, real na real. Hey, okay ka lang? Parang tulala ka habang nakatingin sa bride and groom na nagsasayaw. Lander, narinig ko kayong nag-uusap ni Mama kahapon ng umaga. Sorry nag-eavesdrop ako dahil pakiramdam ko ikukwento niya sa'yo. So, tama nga. Dayan, Yung ex ko kasi may pinakasalan siyang iba. Nabuntis niya.
Hindi ko na sinabi sa mga tao dahil ayokong mabahiran pa siya na cheater. Alam mo yun? Kawawa naman yung asawa at anak niya kapag umuwi siya sa bayan na to at mapag-uusapan pa siya ng ganun. Eh, ikaw, okay ka ba? Ako, okay lang naman. I got over it. I mean, wala na talaga siya. I mean, matagal na proseso pero nagawa ko naman. Kaya ba hindi ka gumagawa dati ng wedding cakes? Ha? Bigla ko lang naisip kahapon. Sabi ni Mona, 3 months ka raw ng tinatawagan araw-araw para makumbinsing gumawa ng cake niya. Naisip ko lang, bakit ang isang talented na pastry chef at baker na kagaya mo ay hindi gagawa ng wedding cake para sa kliyente? I guess, kaya ako kinulit ni Mona para ma-realize ko rin na hindi ko naman dapat talikuran ng lahat ng bagay na related sa kasal. So, I realized late na. Kaya nga ako pumayag after 3 months eh. Drama ba? Naintindihan mo Hindi, ko? hindi madrama. Naiintindihan kita. At masaya ako kung nakalaya ka na nga. Nakaget over ka na nga sa lalaking yun. Pero kung hindi man, Lander, ang lapit naman ng mukha mo. ayan. Halika sa fountain sa labas. Lander, ano to? May malaking puso sa gitna ng garden. May table set up pa kahit na may pagkain naman sa loob ng reception. Umi-excite na ka ba sa kasal ng kapatid mo? Sa loob naman ng reception nila. Pinaset up ko tong garden sa labas para sa atin. First date nating dalawa. Lander, ang init ng palad mo sa pisngi ko. At ang lapit na naman ng mukha mo. Kung hindi mo pa siya nakakalimutan, gagawin kong lahat para mangyari yon. Dayan, Lander, hindi ko maipaliwanag pero I'm really drawn to you. Sa amoy mo, sa boses mo, sa ngiti mo, sa tawa mo, sa lahat. Imagine, almost 3 days pa lang tayo magkakilala. Paano pag tumagal pa? I want to get to know you more, Dayan. baka naman naisip mo lang yan kasi puyat ka at pagod dahil sa rush orders. Kahit na anong dahilan, kahit walang dahilan, ito pa rin ang totoo. Ito ang nararamdaman ko. Gusto kita. Gustong gusto kita. At gagawin kong lahat para matulungan ka sa lahat. Ang reward na gusto kong makuha, alam mo na ba? Anong reward? Ikaw. Ikaw ang gusto kong reward. Payag ka ba? Will you be my girl? Be with me and be my partner. Hindi lang sa baking pero sa lahat ng bagay. Makakatanggi pa ba ako? Ikaw ang bahala. Pero magaling ako mag-negotiate. Kahit umabot pa tayo sa husgado, mapapa-oo din kita eventually. Ayoko ng demandahan Kaya oo, sige. Pumapayag na ako. Dapat lang na-seal natin itong relationship treaty natin with a kiss. Thank you for being my baking partner. Ngayon, life partner na. Happy Valentine's kahapon, my girlfriend. Happy to be with you kahit hindi Valentine's Day, my boyfriend.